Inabutan ni Tyron si Jennifer sa bahay ng kanyang mga magulang. Diyos mio, Tyron, saan ka nanggaling? Bakit di ka namin matawagan? Sita ng kanyang ina sa kanya. Ano tong sinabi ni Jennifer na nakikipaghiwalay ka na sa kanya? Parang wala siyang narinig, sinugod si Jennifer at tinawakan sa magkabilang balikat. Narinig pa niyang boses ng kanyang ama. Tyron, ano bang nangyayari sa'yo? Nang dahil sa Alondra na yun, sisirain mo magandang pagkasama niya ni Jennifer? Niringon niya ang ama at muling tumingin na pagalit kay Jennifer. Nilalason mo ko, hindi ba? Sabi niya rito at nilabas sa mga gamot na nakita niya sa drawer. Pinaiinom mo to sa akin para humaba ang tulog ko at hindi ako makaalis sa kondo. Diyos ko, narinig niyang sabi ng kanyang ina. Nilalason mo ang anak ko. Totoo ba yan, Jennifer? Sunod-sunod ang ginawang pag-iling ni Jennifer. Hindi kita nilalason, bakit ko naman gagawin yan? Gusto mo ako makatulog na mahaba pero ang side effect, unti-unting sisirain ng brain cells ko hanggang tuloy na akong mawala sa aking sarili. O baka matay pa. No, hindi ko magagawa sa iyo yan. Sabi nitong piniksi ang kanyang mga kamay na nakahawak sa balikat nito. Mahal na mahal kita, Tyron. Sa palagay mo, magagawa ko sa iyo mga bagay na yan? Tumiim ang kanyang mga bagang. Tyron, nakikiusap ako, hindi mo ko po pwedeng iwan. Kapag napatunayan kong lahat ng hinala ko, sisiguraduhin ko sa kulungan ng bagsak mo. Banta niya rito at nagmamadali na tong tinalikuran. Maski ang kanyang mga magulang na tahimik sa narinig. Ano nangyari? Tanong ni Alondra na makabalik na si Tyron sa hotel kung saan sila naka-check-in. Hindi pa rin tapos ang investigasyon pero malakas ang kutob ko. Si Jennifer may pakana ng lahat ng to. Kaya kailangan niyo mag-ingat dahil bala kayo ang balikan niya. Pinangilabutan siya. Bakit kanya lalasunin? I don't think intention niya talagang lasunin ako. Gusto niya lang akong makatulog na mahaba para palagi ko siya makasama kaya lang minsan napaparami ang dosage na pinapainom niya kahit ang dami ng side effects. Napakagatlabi siya. Ganun na ba to kabaliw kay Tyron? Iba-iba talaga ang nagagawa ng tao dahil sa matinding pag-ibig. Hindi siya makapaniwalang magagawa ngayon ni Jennifer. Niyakap siya ni Tyron. Hindi ko yata kakayanin kapag sa inyo niya to ginawa. Sabi nito sa kanya. Napakurap-kurap siya. Mahal talaga siya ni Tyron. Sunod-sunod pumatak ang kanyang mga luha. Kumunot ang noo nito. Naisip ko lang ang nararamdaman ngayon ni Jennifer at nakikisimpatya ako sa kanya. Alam ko ang pakiramdam ng labis-labis na nagmamahal. Napahinga na malalim si Tyron. As much as possible ayokong saktan siya at inaamin ko. I'm an asshole na tinalikuran kita at di ko pinaglaban ang damdamin ko sa'yo. Tinalo ko ng matinding galit. Ginamit ko siya para pagtakpan ang totoong damdamin ko sa'yo. Puno ng pagsisising sabi nito sa kanya. Pero hindi ko pala kayang habang buhay na magsisinungaling sa sarili ko. Hinawakan nito ang baba niya palapit sa mukha nito at unti-unti siya nitong siniil ng halik sa kanyang mga labi. Napawing lahat ng mga agam-agam niya na magtapat ang kanilang mga labi. Mahal na mahal niya si Tyron at hindi niya rin kayang magsinungaling pa sa kanyang sarili. I love you, Alondra. Paulit-ulit na sambit ni Tyron habang bumababa ang mga labi nito sa kanyang leeg. Ang mga kamay naman nito ay abalang hinuhubad ang kanyang kasuotan. Marahan niyang tinulak palayo ang ulo nito. Make sure nakalakang kwarto, baka bigla na lang pumasok dito si Debbie. Sabi niya rito. Kanina pa yung nakalak. Namumungay ang mga matang sabi ni Tyron sa kanya. Wala na ang galit at di na lamang init ng katawan ang nararamdaman nito para sa kanya. Para silang nabalik ng first night nila. Tyron? Daing niya habang humihigpit ang pagkakahawak niya sa ulo nito. Alam niya nasaktan nila ng labis sa Jennifer pero ang sabi nga, all is fair in love and war. Pinaglaban lang nila ang tunay nilang nararamdaman ni Tyron at ganun talaga. May masasaktan at masasaktan sila sa prosesong to. Dahil kung di nila sinunod ang kanilang mga damdamin, mga sarili naman nila ang masasaktan. Besides, di pa naman asawa ni Tyron si Jennifer. Binabawi lang niya ang para sa kanya. Di niya mapangalanan ang kaligayahang nararamdaman habang nabibigayan sila ni Tyron. Ramdam na ramdam at tinding pananabik at pagmamahal para sa isa't isa. Makailang ulit silang nagtalik hanggang sa ma-realize nilang madaling araw na pala. Kailangan pa nila ihatid si Debbie sa school. Kung pwede lang wag nang matapos ang sandaling to. Bulong ni Tyron sa kanya. Hinalikan lang siya nito sa noo at tumidlip na. Siya na may naligo na para ready na siya mamaya paghatid kay Debbie. Palagi po kayo magmamahalan, ha? Masayang habinin ni Debbie nang ihatid nila to sa eskwelahang pinapasukan nito. Inalalayan to ni Tyron sa pagbaba. Humalik pa ito sa pisngi nilang mag-asawa. I love you, Mommy. I love you, Daddy. I love you too, anak. Anya rito.
Bumitaw ng bata sa kanila at mabagal na naglalakad papasok sa loob ng gate. Habang sila na may nakatanaw dito nang mamataan niya ang isang puting sasakyan na walang dire-diretsong tumatakbo sa direksyon ni Debbie. "Debbie, anak!" Sigaw niya at nabitawan ng hawak na bag. Patakbong pinuntahan ito. Iyak ng iyak si Alondra habang nasa labas ng emergency room. "Tyron, mamamatay ako pag may nangyaring masama sa anak natin," aniya sa lalaki. Inakbayan siya nito at hinagod ang likuran. Alam niyang labis-labis din ang dinaramdam nito habang hinihintay nila ang doktor ni Debbie na nasa loob para gamutin ang kanilang anak. Dumating ang Kuya Fred ni Tyron. Nahuli na ang lalaking sumagasa kay Debbie at pinaimbestigahan na kung sino nag-utos dito para gawin yun. Balita nito sa kanila. Hinaplos nito ang balikat niya. Ang asawa nitong si Bridget yumakap sa kanya. Worried ang mga to para kay Debbie. After a while, humahango sa dumating ang mga magulang ni Debbie. Si Senyora Agnes Stevenson umiiyak na yumakap kay Tyron. "Magbabayad ng sino mo may kagagawa nito sa apo ko?" Anito sa anak. Sabay-sabay silang natigilan ng lumabas na emergency room ang doktor at nakangiti na to sa kanila. "Nothing to worry about. Ligtas na si Debbie. Nagkaroon lang na maliit na fracture ang kaliwang binti niya but aside from that, everything's fine." Balita nito sa kanila. Lahat sila nabunutan ng tinik sa sinabi nga ng doktor. Nagyakap sila na mahigpit ni Tyron. Tumawag ng investigador kay Fred at ibinilitan nitong pumiyok ng lalaki at si Jennifer ang nagutos ditong patayin si Debbie. "Diyos mio, di ko akalaing ganun kahayop ang babaeng yun." Di makapaniwalang sabi ni Senyora Agnes. Habang nakangalaiti pa rin sa galit ang mga mata. "Mommy, Daddy, Lola, Lolo," sabi ni Debbie sa kanila. Nakaka-confine pa rin to sa ospital ngunit maayos na ang lagay nito at nabalik na sa normal ang sigla nito. "Hindi na po ba kayo magkakaaway?" Tanong nito na pinaglipat-lipat pa ang mga mata sa kanilang lahat. Napatingin sa Senyora Agnes Stevenson sa kanya tsaka bumaling sa apo. "I'll be watching your mom, apo ko. Kapag may ginawa na naman siyang mali, lagot siya sa akin." Sabi nito sa bata at saka pairap na tumingin sa kanya. Hindi na lamang niya iyon dinamdam. Hindi naman niya maalis sa mga magulang ni Tyron na magkakaganoon sa kanya dahil sa nagawa niya dito dati. Ngunit masaya siya na pupayag na mga tong bigyan siyang muli ni Tyron ng pagkakataon. "Ma," ani Tyron sa ina. Napangiti si Debbie. "Okay na ako sa ganon, Lola. Kahit civil lang po tayo sa isa't isa." Anito sa kanya. "At saan mo naman natutunan ang word na yan?" Nawiwindang na tanong dito ni Kuya Fred. "Doon sa classmate ko na magkahiwalay ang parents pero civil lang daw sila. Ang meaning daw ng civil hindi nag-aaway pero di rin sila friends." Paliwanag naman ni Debbie dito. Di nila mapigilan na magkatawanan sa mahabang litanya ni Debbie. "Huwag mong isipin ganun lang kadali ang tanggapin ka pagkatapos ng ginawa mo sa aming anak," sabi ni Senyora Agnes Stevenson kay Alondra na magkaroon sila ng pagkakataon na mapag-isa. "Pero bibigyan ka naming muli ng pagkakataon. Alang-alang sa apo ko, but I'm warning you, oras sasaktan mo ulit ang damdamin ni Tyron, kami na ng asawa ko ang makakalaban mo. Makakaasa po kayong pakamamahalin ko ng tapat si Tyron." Mahinahong sabi niya rito. "At sa lahat ng mga kasalanang nagawa ko sa inyo at sa anak ninyo, sorry po. Naintindihan ko po kayo kung bakit ganyan katindi ang galit ninyo sa akin, pero hayaan ninyo pong patunayan ko kung gaano ko kamahal ang anak ninyo." Tiningnan siya mula ulo hanggang paa na matandang babae. "And I hope, hindi mo lang to ginagawa dahil sa kayamanan ng aming pamilya." Napatungo siya. Masakit na maparatangan siyang gold digger, ngunit hindi niya ito masisisi kung yun naman ang naging reputasyon niya sa pamilya ni Tyron. "Hindi ko po alam kung paano ko patutunayan sa inyo na hindi ang kayamanan ni Tyron ang minahal ko sa kanya." Inirapan siya na matanda. "Hindi ko rin alam paano mo papatunayan, pero gawin mo ang mga sinasabi mo. Ayoko ng puro pangako at yung nanay mo, naku, ayoko na makita pang pagmumukha ng babaeng yon." At di na nga siya nagsalita pa. Alam naman niya kung gaano katindi ang galit niya sa kanyang ina. Hinuli ng mga otoridad si Jennifer at sinimulan ng paglilitis dito. Naisipan ni Alondra na dalawin to sa kulungan para i-confront sa ginawa nito. Wala akong pinagsisihan. Ang tanging request ko lang, tanga ang nautusan kong gumawa noon. Kung napatunayan at natuluyan sanang anak ninyo, hindi ka magiging masaya kahit kasama mo si Tyron. Madalim ang anyong sabi sa kanya ni Jennifer.
Sana rin pinasagasaan na rin kita. Napakayom ang mga palad ni Alondra. Di siya makapaniwalang ganito katindi ang galit ito sa kanya. Sa huli, kabutihan pa rin ang naeg at ngayon, sino nakakaawa sa ating dalawa? May sarcasm na tanong niya dito. Mahal ko si Tyron at gagawin ko ang lahat. May paglaban ko lang nararamdaman ko sa kanya. Diet nito. Kaya ba unti-unti mo siyang nilalason? Sumbat niya rito. Ganyan ka ba kung magmahal? Wala akong balak patayin siya. Ang gusto ko lang naman makasama siya. Umiiyak nitong sabi sa kanya. Ako ang huling tao na makakaisip saktan si Tyron. Depensa nito sa kanya. Pareho lang tayo nagmamahal sa kanya. Ang kaibahan lang natin handa ako magsakripisyo alang-alang sa kaligayahan niya. Anya rito. Tumiim ang pagkakatingin nito sa kanya. Sa palagay mo ba magiging maligaya kayo? Hindi. Nakisabuatan ako sa demonyo at gagamitin kong lahat ng kapangyarihan ko. Matiyak ko lang na hindi kayo magiging masaya kahit kailan. Nanggigigil na galit na banta nito sa kanya. Hindi na ako natatakot sa mga sinasabi mo. Naniniwala ko mas makapangyarihan ang wagas na pag-ibig kaysa anumang kapangyarihang pinagsasabi mo. And by the way, ikakasal na nga pala kami ni Tyron. Sayang at nasa kulungan ka kaya hindi na ako mag-aabala pa. Napadalahan ka ng imbitasyon? Nakangising sabi niya rito. Kung kanina ay nakaramdam siya ng konting awa habang pinagmamasan ito, ngayon wala na. Malinaw naman na hindi nito pinagsisihan ng mga katarantaduhang ginawa nito sa anak niya at kay Tyron, kaya deserve lang nito ang kalalagyan nito ngayon. Hindi ka kasi patas lumaban, aniya rito. Babawiin ko sa iyong muli si Tyron, singhal nito. Kami ang nababagay sa isa't isa, hindi ang hampas lupa na kagaya mo. Isang matamis na ngiti lang ang tinugon niya rito at saka tumayo na siya at umalis. Maghihiganti ako. Naririnig pa niyang sigaw nito habang papalayo na siya. Hindi niya na ito nilingon pa. Kampante na siyang makita to kung sang lugar to na babagay. Ayaw nang ma-stress pa sa kung ano namang sinasabi nito. Minsan niya nang hinayaang bastusin siya ni Jennifer, pero hindi na ngayon. Hindi niya napapayagan pa ang kahit na sinong tapakan ng pagkatao niya. At titiyakin niya na wala nang tatapak pa sa pagkatao niya. Tapos na ang pagiging sunod-sunuran niya. Tapos na ang pagiging martir niya. Panahon na para manindigan naman siya sa kanyang sarili. Dahil sino pang magmamahal at rerespeto sa kanya kung siya mismo hindi binibigyan ng halaga ang kanyang sarili? Guilty ba siya sa nangyari kay Jennifer? No. Kung nasan man to ngayon, yun ay dahil pinili nitong maging masama. Deserve nito ang kinalalagan nito ngayon. Napapikit si Alondra nang maramdaman ang mainit na mga labi ni Tyron sa kanyang leeg habang paulit-ulit itong binibikas ang salitang I love you. Unti-unti pumapatak ang kanyang mga luha. Hindi na to isang pangarap na lamang. Kasama na rin siya nitong muli at ramdam na ramdam niya ang wagas itong pagmamahal sa kanya na waring walang masamang namagitan sa kanilang dalawa noon. God, wala na nga yata siyang mahihiling pa. Naglapat ang kanilang mga labi at buong pagmamahal niyang tinugon ang mga halik nito. Mommy, Daddy, buksan niyo po ang pinto. Bakit nagkukulong na naman kayo dyan sa kwarto? Dinig nilang tawag ni Debbie mula sa labas ng kwarto nila. Nagkatinginan sila ni Tyron at sabay nagkatawanan. Maya-maya ay napipilitang tumayo si Tyron at pinagbuksan ng kwarto ang kanilang anak. Tumakbo ito at umakyat sa kama. Napapailing na lamang siya habang pinagmamasdan ang anak. Kitang-kita niya ang kalagayahan sa mukha nito. Sana, bukas ng wedding ninyo, excited na ako na maging flower girl. Hindi kasi natuloy ang pagpa-flower girl ko sa wedding ni Ninang Vanessa. Ito kasing si Mommy, gusto ko itago dati sa'yo. Oo nga eh. Paano na lang pala kung hindi ko nalaman na anak kita? Ang lungkot siguro ng buhay ko. Sabi naman ni Tyron dito at saka bumaling na sa kanya. Bakit pa kasi naisipan mong itago sa akin si Debbie, ha? Pinandilatan niya ng mga mata si Tyron. Nagkatawanan sila Debbie at Tyron saka sabay na yumakap sa kanya. We love you, Mommy, sabi ni Debbie sa kanya. Ikaw magiging most beautiful bride. Siyempre naman, sabi naman ni Tyron. At ikaw magiging most beautiful flower girl. Mommy, Daddy, safe na po ba kayo kay Tita Rose? Baka makawala siya sa prison kagaya na napanood ko sa movie. Nag-aalalang tanong ni Debbie sa kanila. Huwag kang mag-alala, anak. Hindi na makakalapit pa sa atin ang babaeng iyon. Nagbibigay assurance dito ni Tyron. I can't believe na may mental issues pala si Tita Rose, sabi ni Debbie.
Natawa siya. At saan mo naman natutunan ang salitang mental issues? Tanong niya rito. Kay Teacher Emmy. Sabi niya yung mga taong kagaya ni Tita Rose may mga mental issues at kailangan daw maipagamot. Paliwanag ni Debbie saka kumunot ang noo. Mommy, Daddy, paano kung makatakas siya dun sa ospital? Mahigpit ang security sa ospital na kinaroroonan niya, anak. Sabi ni Tyron dito at niyakap to na mahigpit. Hindi kanya sasaktan. Pang muli, paniniyak naman ito. Daddy, iiyak po ba kayo kapag namatay po ako? Itinatanong pa ba yan? I love you so much, anak. Sagot ni Tyron dito. Bumangon siya at niyakap na mahigpit ang kanyang mag-ama. Debbie, ayokong topic ang mga ganyan. Iniisip ko palang para na akong mamamatay. Aniya sa mga ito. Pwede bang yung mga masasayang topics na lang pag-usapan natin? Like yung pagpunta natin sa Disneyland. Excited na sabi ni Debbie. Tumango siya. Yay! Di na ako makapaghintay pa, Daddy. Mag-a-around the world po ba tayo after ng wedding niya ni Mommy? Siyempre naman. Pangako ko yun sa'yo. Hindi ba? Sagot ni Tyron dito. Excited na ako makasakay ng eroplano. Tuwang-tuwang sabi ni Debbie at saka kumunot ang noo at bumaling sa kanya. Mommy, hindi ba't sabi mo, natatakot ka nung first time kang sumakay sa eroplano? Tumango siya. Nakakahilo bang talaga, Mommy? Hindi naman. Natakot lang ako kasi kinakabahan ako dahil kasama kong daddy mo. Aniya rito habang inaalala ang first honeymoon nila ni Tyron sa Maldives. Debbie anak, bakit di ka muna bumalik sa kwarto mo? Isipin mo anong gusto mong ayos ng room mo. Magpatulong ka kiniyaya mag-isip. Go ahead. Utos ni Tyron dito. Marami lang kaming kailangan pag-usapan ng mommy mo. Anitong pilyong umiti sa kanya. Namula ang mga pisngi niya. Parang nahuhulaan niya ng tumatakbo sa utak ni Tyron. Daddy, ang laki-laki naman ng house na to. Totoo po bang dito kayo tumira ni mommy noon? Tanong ni Debbie. Tawango si Tyron saka ginulo ang buhok nito. Ang dami mong tinatanong anak. Sige na, magpatulong ka na kay Yaya kung anong ayos ang gusto mo sa room mo. Tatawagan ko yung interior designer na kaibigan ko para ipaayos ang kwarto mo. Talaga, Daddy? Gusto ko yung Barbie room. Pwede po ba yun? Kahit ano, basta ikaw. Yehey! Tuwang-tuwang sabi nito at saka lumabas na sa kanilang kwarto. Tiniyak ni Tyron na nakalak na ang pinto bago nito maling ipinagpatuloy ang naudlot na ginagawa. Tyron, The Love Story of Almira and Miguel. Entangled Lights, Unveiled Love. Mama, saan mo ba dinala ang pera ko? Nangangatal ang buong kalamnan ni Almira nang makita na wala ng perang pinagtatago niya. Alam niyang walang ibang kukuha noon kundi ang kanyang ina. Nilalaan ko yon para sa kinabukasan ni Alexa. Bakit inyo ginalaw? Siya ang nagbago na kayo. Aba, bakit ba akong pinagbibintangan mo? Malay ko kung nasan yon. Tsaka hindi ba may pera ka pa sa bangko? Tuluyan na nga siya na napaiyak. Wala na akong pera sa bangko dahil binalik kong lahat ng kay Tyron. Ang tanga-tanga mo naman pala eh. Bakit mo binilik sa kanya yung mga binigay niya? Singhal nito sa kanya. Hindi naman niya yon ibinigay. Ninakaw ko yon. Nalimutan niyo ba ang lahat ng ginawa natin sa kanya, ha, ma? Aniya rito. Itong tinabi kong pera nilaan ko para sa pagbabagong buhay. Gusto ko mabigyan ng magandang kinabukasan ng anak ko. Bakit niyo ba pinapakailaman? Bakit ba akong pinagbibintangan mo? Walang ibang gagawa nun kundi kayo lang. Inis na sabi pa niya rito.